Sinabi ni Xu Jingming na ang hinihingi niyang picture na mayroong autograph ay para sa kanyang kaibigan, pero ang ibinigay nga daw ni Jiang Chushan ay masyadong kalabisan, sabay tanong kung mayroon ba siyang mas desenteng larawan, at agad ngang sinabi ni Jiang Chushan na mukhang mali ang pagkakaintindi niya, dahil inakala umano niyang si Xu Jingming ang may nais nito. Agad nga din niyang naisip na tila mamamatay na siya sa hiya, dahil inakala niyang may gusto sa kanya si Senior Xu Jingming, at agad na din siyang nagbigay ng panibagong larawan, kasabay ng pagbawi niya sa nauna na niyang binigay na larawan sa ating bida. Pero sinabi naman ni Xu Jingming na nais niyang itago ang unang larawan na binigay sa kanya ni Jiang Chushan, sabay tanong kung ayos lamang ba ito sa kanya, na agad namang kinumpirma ni Jiang Chushan. At habang natutuwa nga si Jiang Chushan dahil sa nais itago ng ating bida ang kanyang larawan, ay sinabi naman ni Xu Jingming na madami siyang kailangang gawin matapos ang 2 araw niyang tulog, kaya naman kailangan muna niyang asikasuhin ang mga ito. Bukod doon ay sinabi din ni Xu Jingming na kailangan pa niyang mag-book ng ticket pabalik ng paaralan. Pero sinabi naman ni Jiang Chushan na hindi na kailangan pang sumakay ng train ng ating bida, at dahil sa mayroon naman daw siyang dalang sasakyan ng magtungo siya dito, ay maaari nang sumabay sa kanya si Xu Jingming. At habang nakasakay nga sila sa magarang sasakyan ni Jiang Chushan, ay sinabi ni Xu Jingming na hindi na siya magugulat pa sa ganda ng sasakyan ni Jiang Chushan, dahil bilang isang sikat na influencer ay natural lamang na mayroon siyang global limited edition na supercar, na nagkakahalaga ng ilang milyon. Natawa lang naman si Jiang Chushan sa sinabi ng ating bida, at ang sasakyan nga daw niyang ito ay isang level 5 AI lamang, gayunpaman ay may kakayahan itong mag-full autopilot. At ilang oras nga ang nakalipas ay nakarating na sila sa paaralan, at sa kanilang ang pagbabasa sa sasakyan ni Jiang Chushan ay agad na napatingin ang mga kababaihan sa ating bida, napansin nila ang taglay niyang kagwapuhan gayon na din ang kanyang tangkad at mabangis na aura, ngunit sayang nga daw dahil mukhang may kasintahan na siya, at ang tinutukoy nga nila ay ang magandang dalaga na si Jiang Chushan. Sa isipan naman ni Xu Jingming ay nagpapasalamat ito na nakabalik na siya sa paaralan makalipas ang 1.5 buwan, at ang kapangyarihan nga daw niya ay talaga namang tumaas kumpara sa nakaraan, habang si Jiang Chushan naman ay agad tinanong kung saang dormitoryo nakatira ang ating bida. At nang sabihin ni Xu Jingming na nasa Zone 3 siya, ay sinabi ni Jiang Chushan na sa Zone 2 naman siya nakatira, kaya dito na umano sila maghihiwalay ng daan. At bago nga makaalis si Xu Jingming ay sinabi ni Jiang Chushan na kung kakailanganin ng ating bida ng tulong, ay magsabi lamang siya anumang oras, kaya naman pinasalamatan siya ni Xu Jingming. At sa di inaasahang pangyayari ay biglang lumapit si Jiang Chushan sa ating bida, upang halikan ito dahilan din upang mamula ang muka ni Xu Jingming sa gulat. Matapos nito ay tumalikod na nga din si Jiang Chushan at sinabing ang halik na yon ay isipin na lang ni Xu Jingming bilang simpleng pasasalamat niya sa pagligtas ng ating bida sa kanyang buhay, at sinabing magkita na lang ulit sila sa susunod, habang si Xu Jingming naman ay napapatanong sa kanyang sarili kung ngayon lamang ba ay puwersahan siyang hinalikan ng isang babae. Samantala pagdating sa dormitoryo ni Jiang Chushan matapos siyang makaligo, ay agad niyang binuksan ang kanyang laptop habang sinasabi na ang tulad ng kanyang senior brother na si Xu Jingming ay imposibleng hindi kilala sa kanilang paaralan, at mukhang kailangan nga daw niyang maghanap ng impormasyon patungkol sa ating bida. At habang patuloy nga siyang naghahanap ng impormasyon patungkol kay Xu Jingming, ay puro patungkol sa hot topics ng freshman ang kanyang nakikita, hanggang sa tuluyan na nga niyang makita ang kanyang hinahanap, at hindi nga siya makapaniwala na isang upper second tier freshman lamang ang ating bida, dahil sa ilang araw silang magkasama ay tinatawag niya itong senior, agad na din niyang sinabi na isang sinungaling si Xu Jingming, at sa susunod na magkita nga daw sila ay ipapakita niya sa ating bida kung sino talaga ang senior sa kanilang dalawa. Samantala sa dormitoryo naman ni Xu Jingming, ay naisip nito na ang lahat ng materials na kailangan sa kanyang mission ay matagumpay niyang nakolekta. At maliban sa 2 space ring ay mayroon na din siyang 25 million yuan sa kanyang bank account. Sayang nga lang daw dahil nataon pang dumagsa ang pulutong ng mga daga sa wilderness zone, dahil kung hindi ay mas malaking ability points pa sana ang kanyang naipon, gayunpaman ay mayroon pa naman siyang 3,700 ability points sa ngayon, at sapat na ito upang matuto siya ng 2 S-rank combat arts. Hanggang sa bigla namang dumating si Liu Wentao at sinabing sa wakas ay nakabalik na ang ating bida,
Dahil masyado nga daw ang pag-aalala niya kay Xu Jingming dahil sa mga daga na nagkalat sa wilderness zone, pero sinabi lang naman ng ating bida na inaasikaso na ng mga sundalo ngayon ang pulutong ng mga daga. Hanggang sa mapansin nga niya ang aura ni Xu Jingming, at agad tinanong kung talaga bang nag-advance na siya sa second tier. Sinabi naman ni Xu Jingming na nasa upper second tier na siya o peak ng second tier. At ilang ulit nga daw siyang nalagay sa kapahamakan sa wilderness zone, pero naging maswerte naman siya at nakapag-breakthrough sa mga mapanganib na pagkakataon. Ibang-iba talaga ang level mo, wika naman ni Liu Wentao. Habang sinasabi na totoo daw palang maaaring mag-breakthrough ang mga ability user pag nalalagay sa bingit ng kamatayan, sabay sabi na mukhang nais na din niyang malagay sa bingit ng kamatayan upang makapag-breakthrough siya. Pero sinabi naman ni Xu Jingming na espesyal ang sitwasyon niya, at dahil sa masyadong mapanganib ang wilderness zone, ay hindi umano dapat na magtungo si Liu Wentao dun hanggat hindi siya nagiging second tier na ability user. Sinabi naman ni Liu Wentao na nagbibiro lamang siya, at wala pa nga daw siyang planong magtungo sa wilderness zone, sabay sabi ding nagtungo si Song Qian ng ilang ulit sa kanilang dormitoryo upang hanapin ang ating bida, kaya naman mas mainam kung tawagan niya ito. Sinabi naman ni Xu Jingming na tatawagan niya si Song Qian matapos ang lahat ng kanyang ginagawa, at kasabay ng pag-abot niya sa isang larawan ay sinabi niyang mayroon siyang regalo kay Liu Wentao mula sa wilderness zone. At matapos nga itong makita ni Liu Wentao ay agad na naghugis puso ang kanyang mga mata, habang sinasabi na ngayon ay mayroon na siyang larawan ni Goddess Jiang Chushan na mayroon pang lagda nito. Sunod ay nagtungo si Xu Jingming sa aklatan ng paaralan, habang iniisip na kumita siya ng 871 credits mula sa kanyang mga misyon na kinuha, at mukhang sa pamamagitan nga daw talaga ng pagkuha ng misyon mapapabilis ang pag-earn ng credits. At agad na din niyang inutusan si Eva upang ipakita sa kanya ang lahat ng S-rank lightning-type combat arts. Agad namang ipinakita ni Eva ang mga available na S-rank combat arts sa paaralan, at hindi nga makapaniwala si Xu Jingming na maging ang top academy na Modu University ay mayroon lamang mahigit 20 S-rank lightning combat arts, at naisip na ang pagpili ng tamang S-rank na combat art ay ang susi sa paglakas ng kanyang kapangyarihan sa hinaharap. At makalipas nga ang ilang sandali ng pagsuri niya sa mga available ng techniques, ay nakapili ng 2 S-rank na combat arts ang ating bida, isang long-range attack at isang defense para maging perpekto ang balanse ng kanyang abilidad. Naisip din niyang karaniwan ng mga ability user, ay nag-specialized lamang sa magic o melee attacks, pero dahil sa hindi nga siya pangkaraniwang ability user, ay minabuti niyang aralin ang magic at melee attacks. Naisip din niyang ang Heavenly Thunder Technique ay prerequisite sa tanging SSS rank lightning art ng Academy na 10,000 Prison Divine Thunder, at tulad nga daw ng kanyang inaasahan, ay talaga namang profound at mas malalim ang abilidad na ito kumpara sa kanyang ibang S-rank arts, at ito nga ay ang Thunder Undying Body. At kahit pa umano komplikado ang teknik na ito, ay hindi naman siya mahihirapang aralin ito. Dahil sa nakaraan niyang buhay ay sanay siyang magdamag nagbabasa ng mga aklat para sa kanyang research. At makalipas nga ang 6 na oras, ay nauunawaan na niya ang lahat ng mga basic na impormasyon ng abilidad na nais niyang matutunan, kaya naman oras na upang gamitin niya ang kanyang system. Agad nga niyang tinawag ang kanyang Deep Blue System, at inutusan itong gumamit ng ability points upang ganap niyang matutunan ang bagong S-rank na abilidad. At sa isang iglap nga lang ay natutunan na ito ng ating bida, ngunit nangailangan nga ito ng 1,600 points upang ganap niyang matutunan, at tulad nga daw ng inaakala niya ay halos sapat lamang sa 2 S-rank na abilidad ang kanyang naipong ability points. Sinabi naman ni Eva na sa kasalukuyan ay ganap ng 1:00 ng madaling araw kaya kailangan na niyang magpahinga, bukod dun ay pinaalalahanan din niya si Xu Jingming na huwag gumamit ng abilidad sa library, at naisip nga ni Xu Jingming na ang Nether Prison Thunder Armor ay mas matagal aralin, kaya naman sa susunod na lamang niya ito pag-aaralan. Samantala habang nagjogging naman si Song Qian, ay iniisip nitong patuloy siya sa pag-ensayo hanggang madaling araw sa loob ng mahigit 1 buwan, kaya maging siya man ay nagulat din sa progress niya. At matapos nga daw makabalik si Xu Jingming, ay muli niyang hahamunin sa labanan ng ating bida upang patunayan sa lahat na siya ang number 1 freshman. Hanggang sa bigla nga niyang napansin ang isang malaking ibon na lumilipad sa kalangitan, at napag-alaman na isa itong white-ringed black-feathered hawk,
Ayon kay Song Qian ay malakas ang loob ng halimaw na ito na mag-hunt sa lungsod dahil sa ang kanyang bilis at camouflage na mga balahibo, at ayon nga sa nakikita ni Song Qian na bilis ng halimaw, ay isa itong third tier. Sunod ay bigla nga siyang nagulat at napapatanong kung bakit biglang nagkaroon ng kidlat sa kalangitan, at matapos ng balutin ng kidlat na ito ang third tier na halimaw ay agad-agad itong namatay. Hindi makapaniwala si Song Qian na ang isang white-ringed black-feathered hawk ay mamamatay sa isang iglap lamang, at agad napatanong kung ang gumamit ba ng abilidad na iyon ay isang high-tier na lightning ability user, napagtanto din niyang kung ang distansya ng abilidad ang pagbasehan niya, ay tiyak na nasa kanilang paaralan lamang ang umatake sa halimaw. At habang napapatanong nga si Song Qian kung sinong instructor umano ang umatake sa third tier na halimaw, ay nababalot naman ng kanyang kidlat si Xu Jingming habang nasa gitna ng kakahuyan, agad nga ding napangiti si Xu Jingming sa lakas ng bago niyang abilidad, at nasabi sa kanyang sarili na hindi pangkaraniwan ang S-rank combat art na Heavenly Thunder technique.